Miss Maharlika buong tapang na binanata ng Administrasyon PBBM maging si First Lady Liza Marcos at House Speaker Tambales Los Este Martin Romualdez ay talaga naman binoljak ng bongga ni Maharlika dahil sa mga masasamang gawain umano ng administrasyon ngayon. Kaya buong tapang na isiniwalat ni Miss Maharlika ang katiwaliang ginagawa ng PBBM administrasyon ngayon. Kaya naman saludo ako sa iyong katapangan Miss Maharlika dahil hindi kayang bayaran ang iyong pagkatao at dignidad. Kung ano man ang gusto ang gusto nilang mangyari kung ipapasara ang SMNI kasi hahanapan kayo ng butas ni Lisa. Sinabi ko yan last week yata. At ikaw, Pastor Keboloy, okay? I'm not for them, mga palangga. I'm just telling you, hindi ko alam ang in and out ng mga kaso nila. Sinasabi ko lang sa inyo yung evil doing ni Lisa. May mga existing kaso si Keboloy sa Davao. Enable for my country here, sa Amerika, para ma-forward siya, ma-extradite siya, para ma-turn over siya sa jurisdiction ko, kailangan what? Ibasura ang mga existing cases niya. May abogado siguro dyan. Okay, you know that. Para maipapunta nila si Keboloy sa Amerika. Sino may utak niyan? Si Lisa. At saka sila lahat, si Kuting, si Tambaluslos, mga walang utang na loob, mga jutang ginimes. Ang laki na natulong ni SMNI sa sa kanila during that time, dun sa scripted, Machiavellian, eklabush. Ikaw, Clarita Carlos, kailan ka magsasalita? Nadawag ka, no? Well, okay, maintindihan ka kasi baka ipagurgur ka. Pero kung ako sa'yo, you know, ito yung mix na to ng, kumbaga, ang dami nating na-expose dito. Mga palanda. O Clarita, takot ka kasi ipapagurgur ka. Nakarating sa akin, takot ka sa buhay mo. Tangin na, ganyan edad ko, 80 anyos. Die. Pibit-bit ako ng gulok. At tatagpasin ko lahat ng mga saging, ng mga pototoy. Anyway, mga palangga, walang saysay ang gobyerno ngayon. Nakakala ni Senator Amy, kapag nanalo si Kuting, dahil alam niyang tamad yung kapatid niya at bangag, siya ang magraran ng gobyerno. Kasi mas matalino siya sa kanyang kapatid. Kaso lang, inonsi siya ni Lisa Ahas. Kaya di ba may family dispute sila? Inonsi siya, mas tusong Ahas si Lisa sa kanya. So ngayon walang power si Amy. Pero dahil kapatid niya si Kuting, you know, wala siyang magawa ngayon. Naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato. At kinumbinsi niya si Inday, siya ang promotor sa lahat ng Uniteam Ek-Ek na to, which is siya naman talaga, dahil binibira ngayon ng sister-in-law niya at ng pinsan niyang si Tambalustos, si Inday Sara at ang mga Duterte. So, naiipit si Senator Amy. The most powerful person para mapatawag ang ahas mong sister-in-law. O unless pare-pareho kayong ahas sa bayan. You talk about human rights, buha ka ng inan yung lahat. Congress, you talk about human rights, ayaw nyo maglabas ng audit, okay, sa mga pork barrel nyo at sa inyong mga MOOE. Bakit? Kaya yun ang punot dulo, kaya nagalit kayo kay Duterte, di ba? Dahil sabi ni Duterte sa taong bayan, huwag kayong magbayad ng mga taxes hanggat hindi hindi pinapakita nito mga nasa kongreso yung kanilang mga expenses. Anong drama ni Sandro Jombaguero na tumanggap ng Rolex as bribe? Galing kay Avel Bacudio, galing sa lahat ng mga kontraktor na tinatanggap ni Yeye Vivas at ni Remeo, ni Ryan, na bagman mo, Sandro. Anong ginawa niyo? Di ba? Nasaan na? Mga kababayan, Diyos ko, puro lipstick. Ano na? Hindi ba human rights violation yan? Paglabag sa karapatang pantao ng bawat Pilipino dahil
imbes na yung worth more than 1 million Rolex, Sandro, mapunta sa mga livelihood programs, napunta sa kamay mo. Ang buwa ka ng inang Rolex. You talk about human rights. Papasukin ng ICC, merong 30,000, 40,000. Sabi ko nga, itodo na natin. Todo na natin, 50 million. Para lang matsiyahan kayo. Human rights na biktima ng panahon ni Duterte. How about the 60 million na tira na binaboy ninyo? Kayo sa Kongreso, Senado. Nasarap kayong lumamo na mga taba. Sana masiksik lahat sa mga puso nyo yung mga taba. Hindi na kayo makahinga. Mga giatay kayo, mga alpot, patutot.